Selena's POV. Sabay kami naglakad ni Danny at narinig ko naman sa likuran namin ang boses ng kanyang mga kaibigan na nag-uusap tungkol sa kung ano. Na makarating kami sa bahay, agad akong dumiretso sa aking silid at nagbihis. Isang itim na bestida muli ang aking suot. Tinutuyo akong aking buhok na mapansin ko ang kumot na binalot ni Danny sa aking bewang. Tinupi ko yun ng maayos saka ako lumabas. Tamang-tama naman na hinarang ako ni Daniel na matiim ang titig sa akin. Naparunok ako tumingala sa kanya. Daniel? Get inside, Selena. Tiimbagang nautos niya kaya't napanunok akong muli. Sinalakay ng kabang aking dibdib. Hindi ako nakakilos kaya't siya na mismo ang tumulak sa akin pabalik sa loob. Daniel? Kaagad niyang isinarado ang pinto. Sumandal siya doon saka humalakip-kip at tinitigan akong muli. Nayakap ko naman ang kumot na hawak ko. Ano pang ginagawa niya? Bakit niya ako pinapapasok dito at anong binabalak niyang gawin? I told you, Selena, I like you. Bakit dumidikit ka pa rin kay Danny? Umiling ako. Hindi ko naman sinasadya. Then why are you kneeling between his legs? Nag-aalala lamang ako sapagkat nadaganan ko ang kanyang braso. Tumayo siya ng tuwid, saka dahan-dahang naglakad papalapit sa akin. Tinangka akong umatras ngunit agad niyang nahawakan ang aking kamay. Hinapit niya ako palapit sa kanya. Napasinghap ako at napigil ang aking paghinga nang amoy niyang aking buhok kasabay ng pagilan niya sa hawak kong kumot. Tinapon niya iyon kung saan sa kaniyakap ang aking bewang. Daniel, anong ginagawa mo? Smelling you. I love your smell, Selena. Kaya hindi ko nagugustuhan na lumalapit ka kay Danny dahil alam kong naaamoy niya rin ang natural na bango mo. Nawalan ako ng sasabihin. Di ko alam kung tatakbo ba ako palayo o lulupagi sa sahig dahil sa labis sa pagdagundong na aking dibdib dahil nga sa kanyang sinabi. Bakit ganito? Dapat nagagalit ako sa kanya dahil pinagtiwanan nila ako ni na Jacob at Kiko dahil sa aking pagkakamali. Bakit napakasarap sa pakiramdam ng kanyang sinabi kahit labis ang hatid na pagkailang nito sa akin. Daan-daan akong nag-angat ng tingin. Sinalubong ang kanyang malalim na titig. Do you know how beautiful you are? Tanong niya sa mababang boses. Di ako sumagot sapagkat di ko alam kung banat ba iyon o nagtatanong talaga siya. You are so beautiful, Selena, and I want you mine. Pwede ba? Pwede ka bang maging akin? Akin lang. Napigil ko ang aking paghinga. Daniel, inaplos niya ang aking pisngi. Will you be mine, exclusively? Pinadaan niya ang kanyang kamay sa aking labi. Napapikit ako dahil sa kanyang ginawa. Mayroong di may paliwanag na pakiramdam akong naramdaman dahil sa kanyang haplos. Napakainit ang kanyang kamay at napakagaan ang kanyang haplos. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin saka bumulong. Ayoko may kahati, Selena. Kaya kapag pumayag ka, hindi na kitaya ang makalapit pa kay Danny o sa kahit na sinong lalaki. Be mine, Selena. Napahawak ako sa kanyang balikat saka ako nagmulat ng mata. May papangako mo bang hindi mo ako masasaktan, Daniel? Matamlay na tanong ko. May papangako mo ba na hindi mo ako iiwan? Dugtong ko pa. Saglit siyang natigilan. Kapag kwan hinawakan ng aking magkabilang pisngi, tsaka ako'y nagkan sa labi. Ilang saglit pa'y bumitaw siya at saka sinalubong aking tingin. Inayos niyang aking buhok. I will never hurt you, Selena. Napangiti na ako at hindi napigilan na aking sariling yakapin siya. Alam kong walang kasiguruduhan ng kanyang sinabi, ngunit nagtitiwala ako sa kanya. Gusto ko siya kaya pinagkatiwalaan ko siya. Salamat, Daniel. Nakarinig ako na malalakas na lagabugan sa labas kaya gulat na napatingin ako kay Daniel. Ano nangyayari sa labas? Nagkibit palikat siya. I don't know. Paano nga ako maglalaba? Napakurap-kurap ako. Boses iyon ni Jacob. Umiwalay ako kay Daniel saka agad na lumabas ng aking silid. Bumaba ako at naabutan ko sina Jacob at Kiko na kapwa walang suot na pang itaas. Wala rin silang pantalon. Ang tanging suot nila ay maikling shorts na manipis din. Naparunok ako. Peste ka naman. Puro ka reklamo ay tutulungan na nga kita. Sigaw ni Kiko. Di ikaw daw maglaba ng walang sabon? Nakagat kong aking pang ibabang labi. Wala talaga akong sabon na panlaba sapagkat di naman ako nakakaalis dito sa isla. Ang mga itinago ni Aling Marta noon na mga gamit sa bahay ay matagal nang naubos. Buwaba na ako at akong lalapitan ng dalawa nang marinig ko ang malakas sa tighim ni Daniel. Umawang ang labi ko at napatingin sa kanya. Nakasandal siya sa hawakan ng hagdan habang nakahalukip-kip at nakatingin sa akin. I guess you forgot something, Selena. Sabi niya at saka tumaas ang kilay. Napakamot ako ng batok at saka bumalik sa hagdanan kung nasaan siya. Ngumisi siya na makarating ako sa kanyang harapan. Good girl! Pinihit niya ako patalikod sa kanya at saka niyakap ang aking bewang mula sa likuran. Kaya muli ako naparap kina Jacob at Kiko. Tinapon ni Jacob ang hawak ng mga damit. Ikaw na maglaba.
Bakit ako? Ako nga magbabanlaw, di ba? Ganting sigaw ni Kiko. Napanguwi ako, tiningala si Daniel. Bumaba rin ang tingin niya sa akin. Daniel, hindi ko pa pala nalalaban ng damit ninyo ni Danny. Umiwas siya ng tingin at nakita ko ang pagkailang niya kaya nagtaka ko. Wala akong damit pamalit, Selena. Oo nga pala. Wala nga pala silang damit sapagkat di pa namin nahahanap ang kanilang mga gamit. Pasensya ka na, Daniel ha. Wala kasing damit na panlalaki dito eh. Kaya nga hindi ako makaligo kasi wala akong mahanap na pamalit. Pabulong na sabi ng binata. Naitakip ko ang kamay ko sa aking bibig. Kinagat ang aking labi upang pigilan ang paghulagpos ng aking halakhak. Eh di wag na tayo magdamit. Magkapanabay ang sigaw ni na Jacob at Kiko. Napangawi si Selena at nahagip ang kanyang paningin si Danny na lumabas mula sa kusina. Tumingin siya sa amin ni Daniel at saka nilingon sa na Jacob. Tama na yan. Para kay mga walang utak. Kumain na lang tayo. Kakain ako ng walang pang itaas. Baka magtampo sa akin ng kanin. Sigaw ni Jacob. Napangisi si Danny. Walang magtatampong kanin dahil isda naman yung kakainin mo eh. Nakagat ko ang pang-ibabang labi at saka muling tiningala si Daniel. Marunong manghuli ng isda si Danny? Tiningnan ako ni Daniel saka ngumitik. Kaming dalawang nanghuli. Talaga? Yup. Gusto ko ipanghuli ka ng isda. Yun nga lang, di ako marunong magluto kaya't si Danny ang nagluto. Napatango-tango ako. Isa sa gusto ko sa lalaki yung marunong magluto. Ngunit kung si Daniel naman ang pag-uusapan, ayos lang kahit hindi marunong. Let's go? I know you're hungry, Selena. Nakangiting pangaaya ng binata. Tumango ako. Sabay na kaming bumaba habang mahigpit niyang hawak ang aking kamay. Nang pumasok kami sa kusina, naroon na mga kaibigan niya, pati si Danny. Wala pa rin pang itaas si Kiko at Jacob, samantalang inaayos ni Danny ang pagkain. Umawa ang aking labi habang pinagmamasa ng ayos ng lamesa at ang pagkain doon. Malaking isda ayon na inihaw at may mga gulay sa palibot. Sa isa pang plato ay naroon ang mga maliliit na isda na may kung ano-ano ring nakalagay sa paligid habang maayos ang pagkakalagay. Sa panghuling plato naman, naroon ang ilang piraso ng alimasag. Mukhang masarap ang mga yun. Manghang nagangat ako ng tingin kay Danny. Paano mo nagawa ang lahat ng to? Ngumiti siya. Nag-aral ako ng culinary. Nakarinig ako ng tikim, ngunit hindi ko yan pinansin. Napakurap-kurap ako. Ano yun? Tungkol yun sa pagluluto, Selena. Lalo ako namangha. Talaga? Gusto ko ring maaral ng culinary. Ilig ko rin ang pagluluto eh. Muli kong narinig ang tikim, ngunit nanatili ang aking atensyon kay Danny. Namamangha talaga ako sa kanya. Mahinang tumawa si Danny, saka ako pinagilan ng upuan. It's culinary, Selena. Come on, say it. Culinary. Ngumiti ako. Culinary. Mas lumaki ang ngiti niya at ginulong aking buhok. Very good. Kinuha niyang malaking isda at saka iniabot sa akin. Try it. Pinilit kong galingan ng luto dyan kahit kulang sa ingredients. Natatakam na kinuha ko ang tinidor at saka tumusok ng malaking laman. Agad ko yung ninuya at di pinansin ang pagpipigil sa akin ni Danny. Sandali, mainit. Aray! Napadaing ako nang mapaso ng aking dila. Napakainit pala niyon. Lokot ang mukhang tinignan ko si Danny. Gulat siyang nakatingin sa akin. Akamang iluluwa ko na sa palad ko ang nasa aking bibig na ilagay ni Danny ang kamay niya sa tapat ng aking bibig. Ibalik mo, Selena. Agad ko yung ibinalik at naluluha siyang tinignan. Bakit di mo sinabing mainit? Nakamot siya ng batok. Sinabi ko, pero na-excite ka yata talagang tikman kaya hindi mo ko pinansin. Ngumuso ako at tumawa naman si Danny kaya mas nalukot ang aking mukha. Baka naman lang gamin tayo nito. Napatingin ako kay Kiko. Nakangisi siya sa amin ni Danny. Umawang ang labi ko at saka ko lang naalala si Daniel. Nagpalingali nga ako upang hanapin ito pero wala sila. Nalingon ko si Jacob. Nasaan si Daniel? Umalis na. Mukhang nagselos ang isang yon. Walang ganang sagot na Jacob at saka dinampot ang isang alimasag na agad niya ring nabitawan. Pinagpag niya ang kanyang kamay at saka tinignan na masama si Danny. Bakit di mo sinabing mainit? Nagtanong ka ba? Tumayo ako at mga alis na nang tawagin ako ni Danny. Where are you going, Selena? Hanapin ko si Daniel. Tumayo siya, tinawakan ang kamay ko. Hinila niya ako at marahang giniya pa upo mula sa inuupuan ko kanina. Stay here. I will look for him. Tumingala ako sa kanya. Salamat, Danny. No worries. Basta mag-uusap tayo mamaya. May sasabihin ako. Tumango na lang ako, tinabol siya ng tingin. Ano kaya ang sasabihin niya sa akin? Bumuntong hininga na lamang ako at saka pinagdikit ng mariin ang mga labi ko.
Siguradong galit na naman sa akin si Daniel. Bakit ba nakalimutan ko agad ang kanyang mga sinabi kanina? Sa kabilang banda, 2 araw na akong hindi pinapansin ni Daniel at sa 2 araw na yon lungkot ang namayani sa aking puso. Napansin ko rin ang pasimpleng pag-iwas sa akin ni na Jacob, Danny at Kiko. Nagsimula ayon kahapon matapos ko sila makita na nag-uusap habang nasa dalampasigan kami at tinahanap ang kanilang mga kagamitan. Naiiyak ako. Akala ko nakatagpo na ako ng mga kaibigan ngunit hindi pala. Tuling ang napakasakit umasa. Nilingon ko si Jacob na mapansin itong panakanakang pagsulyap sa akin. Nasa hagdanan siya habang ako'y nasa sofa. Sa kabilang sofa naman nakahiga si Danny at mukhang natutulog. Di ko alam kung nasan si Kiko habang si Daniel naman pumasok sa kanyang silid. Dumunok ako at saka tumayo. Where are you going? Napalingon ako kay Danny. Di pala siya natutulog, sadyang nakapikit lamang siya at mukhang nakikiramdam sa paligid. Sa labas lamang ako. Tipid kong sagot, saka naglakad palabas ngunit tinabol niya ako. Tumigil ako sa paglalakad at nilingon ko siya. Bakit? Ngayon na tayo mag-usap, Selena? Oo nga pala. Sabi niya mag-uusap kami ngunit hindi yun natuloy. Mahina lamang akong tumango at saka nauna nang lumabas. Naramdaman ko pa ang pagsunod niya sa akin at habang papalayo kami sa bahay ay namamawis ang aking kamay. May palagay akong hindi maganda ang kanyang sasabihin. Pakiramdam ko masasaktan ako sa pag-uusapan namin. Napapansin mo? Maya-maya tanong niya. Hindi ako nagsalita. Napapansin mong pag-iwas namin? Tumigil ako sa paglalakad at tiningnan siya. Alam ko nakita niyang lungkot sa aking mga mata sa mga oras na ito. Bakit, Danny? Meron ba ako nagawang mali? May hindi ba kayo nagustuhan? Hindi ganoon, Selena. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Tila hirap na sabihin sa akin ang nilalaman ng kanyang isip. We had a deal. Nangunot ang aking noo. Deal? Kasunduan? We had a deal, Selena. Kailangan ka namin iwasan para iwasan ka rin ni Daniel. Ano? Hindi ka pwedeng mapalapit sa kapatid ko, Selena. Sasaktan ka lang niya. Nangilid ang aking luha. Mas nasasaktan niyo ako ngayon. Mariin siyang pumikit at tinilot ang kanyang sentido. Muli siyang nagmulat ng mga mata at tinitigan ako. Look, Selena. Hindi kami tulad ng inaasahan mo. Hindi kami mababait. May dahilan kung bakit kami nag-take ng risk na maglayag. May dahilan kung ba't kami napadpad dito. Bakit, Danny? Umiling ang lalaki. Hindi ko po pwedeng sabihin sa'yo. Kiniyumos ko ang aking suot na bestida sa aking palad. Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Tsaka pumatak ang luhang pinipigilan ko. Selena, akala ko iba kayo. Akala ko hindi niyo ako sasaktan. I'm sorry, Selena. Umiling ako. Ngayon lang ako umasa ng gusto. Akala ko gusto niya rin ako maging kaibigan. Yumuko ako at pinahira ng luha sa aking pisngi. Agad ako naglakad palayo. Napakasakit. Bakit kailangan nila akong iwasan? Hindi ba pwedeng tiisin muna nila ako? Alam ko naman aalis din sila eh. Bakit di nila pagbigyan ng kagustuhan ko ngayon na maging masaya at maranasan na mamuhay ng normal? Gusto ko ring maging normal pero ayaw naman nila. Mabigat ang bawat paghakbang ko at sa bawat hakbang na iyon, siya ring pagpatak ng aking mga luha. Si Daniel, sinaktan niya ako ng labis. Pinaasa niya ako. Nanlalabong aking mata na napaupo ako sa buhanginan. Niyakap kong aking mga binti at nilagay sa tuhod ang aking mukha. Tuluyan akong humagulhol. Bakit napakadayo sa akin ng mundo? Gusto ko lang naman magkaroon ng mga kaibigan. Yung kaibigan na sasagot kapag kinakausap ko. Yung kaibigang yayakapin ako kapag malungkot ako. Yung kaibigang tuturuan ako para mamuhay tulad ng mga normal na tao sa syudad. Yung kaibigan katulad ko. Taong tulad ko. Daniel's POV. Ginulo ko ang buhok ko. Kanina ko pa gustong lumabas ng kwarto at hagkan ng labi ni Selena. I badly want her. I miss her. Nagtiimbagang ako at saka sumilip sa bintana. Agad na nag-int ang ulo ko na makita ko si Danny at Selena na naglalakad paalis. Beste, sinasabi ko na nga ba? Kaya ako piniiwas si Danny sa kanya dahil gusto niya sa Selena. Mabilis akong lumabas ng kwarto at bumaba. Akman lalabas na ako ng bahay nang harangin ako ni na Jacob at Kiko. Pinangunutan ko silang dalawa ng noo. What? Nag-uusap lang sila, Daniel? Tumaas ang kilay ko. Wala akong pakialam. Tumabi kayo. We had a deal, Daniel. Matigas ang naging sagot ni Kiko. Pagkaka kong tumawa at saka humalukip-kip. What the? Don't tell me gusto mo na rin siya. Huwag kang mag-alala. Makakuha niyo pagtapos na ako. Tubalim ang tingin sa akin ni Kiko. Huwag kang sira, Daniel. Kung nagagawa mo yun sa mga babae sa city, huwag mong idadamay si Selena. Inosente lamang siya.
Pinigilan ko ang sarili kong matawa. Hindi ba siya aware sa kasabihang once a playboy, always a playboy? Look, Kiko. At nilingon ko sa Jacob. And you? Kung nahawa ko na kayo sa kawirdohan ni Danny, huwag niyo akong idadamay. Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin, and that including owning Selena. Hindi niyo ako mapipigilan. Pailing-iling kong binangga ang balikat nilang dalawa, tsaka ako lumabas. Palingaling nga ako habang naglalakad hanggang sa matigilan ako. Natanaw ko si Danny at Selena. Umiiyak si Selena kaya mabilis akong nagtago sa isang malaking bato. Ngayon lang ako umasa ng gusto. Akala ko gusto rin ako maging kaibigan. Napayoko ako at napaisip. Habang tinitingnan ko ang mukha niya kanina, parang nasasaktan ako. Damn! Ano nangyayari sa akin? Namuli ako mag-angat ng tingin, naglakad na si Selena papalayo. Tinignan ko si Danny. Nakayoko siya at pailing-iling. Nang mapansin kong pupunta si Danny sa direksyon ko, agad ako nagtago. Na makalampas naman siya, mabilis akong tumayo at sinundan ang direksyong tinatahak ni Selena. Kailangan ko siyang amuhin. Peste kang Danny yon. Sinisirang diskarte ko. Nang matanaw ko sa Selena, ay natigilan ako. Nakaupo siya sa buhanginan habang yakap ang mga tuhod niya. Humagulhol siya kaya nabato ako sa kinatatayuan ko. Parang may mabigat na bumagsak sa dibdib ko at hindi ako makakilos. Kiniyom ko ang mga kamao ko at saka marahas na bumuntong hininga. Namalayan ko na lang naglalakad na ako palapit sa kanya. At tumigil ako sa mismong harapan niya dahilan para dahan-dahan siyang mapatingala sa akin. Napanunok ako na makita ang pamumula ng ilong, pisngi at mga mata niya. Daniel? Inilahad ko ang kamay ko sa kanya. Tumayo ka dyan, Selena. Ayoko nakikita kang umiiyak. Saglit pa siyang tumitig sa akin. Hindi niya inabot ang kamay ko, sa halip bigla siyang tumayo at sinalubong ako na mahigpit na haplos. OMG! Marin akong pumikit na maramdaman ko ang katawan niya. Nagtiimbagang ako at pinigilan ng sarili na bigla na lang siyang itulak pahiga sa buhanginan at pumunta sa unahan niya. Sa kabilang banda, malalim ang tingin ni Daniel kay Selena. Ramdam yon ang dalaga na hindi makatingin sa kanya. Nasa loob sila ng isang lumang bahay. Konkreto iyon ngunit halos wasak na ang pader ng sala. Tanging ilang kwarto na lamang ang maayos. Daniel, hindi pa ba tayo babalik? Pag bumalik tayo kaagad, mapapesa na naman ang kapatid at mga kaibigan ko. Tumangutango lamang si Selena. Ramdam niya ang mainit titig ng binata. Napakiramdam niya tumatagos hanggang kaluluwa. Hindi siya mapakali. Ilang oras na lang gagabi na at didilim na sa kinaroroonan nila. Alam niya hindi maganda mangyayari kung magtatagal pa silang dalawa ni Daniel sa lugar na sila lamang dalawa. Kitang-kita niya rin sa mga mata ng binata ang matinding pagpapigil nito. Nasakupin siya. Daniel? Nalingon niya ang binata ngunit napatalon siya sa gulat na mapagtantong nasa gilid na niya ito. Nakatayo habang titig na titig sa kanya. Daniel! Hindi ito sumagot, sa halip parahan siyang hindi patayo at niyakap ang kanyang bewang. Hinawin itong hibla ng buhok na tumatabing sa kanyang mukha, saka hinaplos ang kanyang pisngi. Huwag kang maniwala sa mga sinabi ni Danny. I love you, Selena. Batid na Selena ang kitang-kita ng binata ang gulat na bumalatay sa kanyang mukha. Kung ano man ang sinabi sa'yo ni Danny, huwag mo nang isipin yon. I love you, Selena, at papatunayan ko yun sa'yo. Totoo ba yon, Daniel? Ngumiti ang binata at saka yumuko at hinagkan siya. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Automatiko siyang napayakap sa balikat ng binata. Sa ilang beses na nakuha niyang labi nito, alam na niya kung paanong tutugunan ng mga hagkan nito. Nang bumitaw sa ginagawa ang binata, pinakatitigil siya rito. Do you love me too? Ngumiti ang dalaga. Oo, Daniel, mahal din kita. Pakiramdam ni Selena, lumobong pisngi niya at mukha dahil sa pagkailang. Titig na titig naman sa kanyang binata habang malaki ang ngiti sa mga labi. Batid niyang may magaganap sa kanilang dalawa ngayon, kaya naman inihanda niya ang kanyang sarili. Handa na siyang ibigay dito ang kanyang sarili lalo na ngayon na inamin nito sa kanyang mahal din siya nito. Pareho pala sila ng nararamdaman at napakagaan niyon sa pakiramdam. Nang buhatin siya ni Daniel, agad niyang inilagay ang kanyang binti sa mga bewang ng binata. Nalagay din niya ang kanyang mukha sa balikat ito habang nagsimula naman tong maglakad papunta sa isang bakanting silid. Merong papag doon. Dahan-dahan siyang inihiga ni Daniel sa papag at doon hinagkan siya. Tumigil ang binata sa ginagawa ng dalaga saka tumitig sa kanyang mga mata. Kinuha nito ang kanyang kamay at saka ito hinagkan. Hayaan mo akong kukunin kita, Selena. Let me own you completely. Lumunok si Selena at saka marahang tumango. Ngumiti ng napakatamis ang binata at saka nagsimulang maglakbay ang mga kamay nito. Sinimulan na ni Daniel na sakupin ang dalaga.
Hindi malaman ni Selena kung saan ibabaling ang atensyon dahil sa ligayang nararamdaman. Nalulunod si Selena sa antisipasyon sa sunod na gagawin ng binata, ngunit ang inaasahan niyang mararating ang mga labi nito ay nalampasan nito. Nakasimangot ang ginalaw ang kanyang tuhod. Tumingin naman ang binata sa kanya at saka nangisi. Mas lalong nalukot ang kanyang mukha nang mapagtantong sinadya nito na biguin siya. What? Nang aasar nitong tanong. Nakakainis ka? Ayoko na. Akmang babangon na si Selena nang muli siyang mapahiga nang hipan ni Daniel ang kanyang itinatago. Pakiramdam niya nagtaasan ang kanyang mga balahibo. Sabihin mo sa akin na kahit anong mangyari, hindi ka aatras, Selena. Tila nahihirapan itong sabi sa kanya. Naparanok si Selena, dahan-dahang bumaba ang paningin sa kanilang bewang. Suminghap siya at nahintakutan na makita isang bagay. Pakiramdam niya mahihimatay siya. Hindi siya tanga pagdating sa parte ng katawan ng tao kaya alam niya, dire-diretso nito sa kanyang katakot-takot na bagay na iyon. Napaigtad siya nang hawakan ni Daniel ang kanyang pisngi, dahilan para bumalik ang paningin niya sa mukha nito. Selena, huwag mo akong pahirapan. Sabihin mo sa akin hindi ka aatras. Dahil oras na ituloy ko ito, hindi ko gusto yung tigilan ka pa. Hindi ako aatras, Daniel. Ngumiti ang binata. Good. Wala nang bawian, ha? Tumango lamang siya. Maya-maya sinimulan na ni Daniel ang ilang beses na naudlot na pagkuha niya kay Selena. Aray! Napaiyak ang dalaga. Hindi niya akalaing ganoon kahirap ang hatid ng bagay na yun. Humikbi siya tinignan ng binata. Nakatingala ito. Hindi nagtagalang mahirap na naramdaman ni Selena na palitan ng nakakagiliw na pakiramdam. Walang sinayang na sandali si Daniel para maging isa sila ni Selena hanggang sa sabay nilang naabot ang sukdulan. Selena's POV. Mahigpit ang haplos sa akin ni Daniel nang magising ako. Halos wala pa akong tulog dahil hindi ko siya mapigilan sa mga nais niyang gawin sa akin. Masakit din ang aking katawan. Pakiramdam ko na bugbog ang aking bewang, lalo-lalo na ang pagitan ng aking mga binti. Selena? Nakapikit akong sumagot. Nakahagpos ako sa kanyang balikat. Pareho na kaming nakabihis ngunit tila wala pa rin akong saplot dahil sa init ng aking katawan na nagmumula sa kanya. Are you happy? Napangiti ako tumingala sa kanya. Napakaligaya ko, Daniel. Labis ako nagpapasalamat dahil pinaramdam mo sa akin ang ganitong klaseng pakiramdam. Ngumiti ang binata ngunit may kasamang iwi kaya naman di ko napigilang magtaka. Bumangon siya. Sinubukan kong bumangon ngunit hindi ko talaga kayang gumalaw. Bakit, Daniel? Tinitigan niya ako. Selena, I understand na lumaki kang ganito. But can you change yourself for me? Okay lang naman, diba? Natigilan ako. Magbabago ako? Bakit ako magbabago? Selena, nagtungo siya papunta sa aking harap. Hinawakan niya aking pisngi habang titig na titig sa aking labi. Pakiramdam ko naman na nalunod ako sa kanyang titig. You wanna be a city girl, right? Ngumiti ako at tumango. Oo, Daniel. Kung ganon, I want you to change yourself. Try to speak in English. Ngunit, you can speak English, right? Kagat labi akong tumango. Ngumiti siya. That's good. I want you to always speak in English. Sanayin mo ng sarili mo para pagdating natin sa syudad, alam mo na kung paano maging city girl. Ngumiti na lang ako at saka tumango. Labag sa aking kalooban na nais niya. Ayokong baguhin ang aking mga nakasanayan, ngunit alang-alang sa kanya babaguhin kong aking sarili. Bumaba ang tingin niya sa aking damit. Also, I wanted to dress like a city girl. Nagulat ako na bigla niyang punitin ang laylay ng aking damit. Pinalis niya ang ibaba niyan mula sa haba na hanggang kalahati ng aking hita, nalantad tuloy ang aking mga hita sa kanyang paningin. Nang tumaas ang paningin niya sa akin, ngumiti siya. This is how a city girl dress. Bumaba ang paningin ko sa aking katawan. Maliksi na ang dati napakahaba kong bestida. Muli kong tinignan si Daniel. Ngumiti lang ako sa kanya kahit labis akong naiilang at di komportable sa aking ayos ngayon. Ayoko ng ganito. Pero gusto ito ni Daniel at mahal ko siya kaya susundin ko siya. Ano ang gagawin ni Selena sa gustong ipagawa sa kanya ni Daniel? Sundin niya kaya ito alang-alang sa mahal niya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.